Naaksidente nga kami guys at sinalpok nga kami ng truck. Basag nga yung sasakyan namin. Sa video nga na ito, ikukwento ko sa inyo ang mga kaganapan sa araw na ito. Hi guys! Good afternoon! Hi Milan! Hello! So, nagpunta kami ngayon sa big city kasi we are gonna buy car for baby Ivan. Nandito nga kami ngayon sa Ahmedabad guys at bumiyahe talaga kami ng 4 na oras para nga mamili ng sasakyan ng anak ko. Actually, yung binan ko talagang babae, ang gustong gusto talagang bilhan ng sasakyan si baby Ivan. Dahil yung mga bata nga dito guys ay kaugalian na kapag 1-year-old nga ay binibili ng sasakyan ng mga lolo at lola nila. Kaya naman ang sabi nga namin sa kanya kapag hindi nga kami masyadong busy ay talaga naman pupunta kami dito para nga mamili. Dalawa nga yung balak naming bilhin ngayon. Yung isang motorbike, pagkatapos ay 4x4 na kung tawagin nga nila ay TAR. At depende pa nga yun kung kakasya nga ito sa sasakyan namin. Ang unang shop na pinuntahan nga namin guys ay napakarami nga nilang mga toys dito. Pero wala silang gaanong option doon sa hinahanap namin. Kaya naman ay lumipat kami ng showroom at dito nga kami napadpad. Guys, so hindi namin masyadong nagustuhan yung mga cycle doon. And we managed to find itong Devi cycle dito. Ay, tignan nyo naman, oh. They have a lot of options in here. Oh, they also have big bikes. Dahil nga medyo malaki nga itong city na ito, guys, ay inabot na nga din kami ng gabi. Pero sulit na sulit naman dahil marami nga kaming pagpipilian dito. Meron nga din kaming nakitang tractor pero sabi ni Milan kapag malaki nga daw si Ivan ay doon niya mas maa-appreciate. Nakita nga din namin itong mga motorbike na ganito na parang moped kung tawagin natin. Pero in-advise nga kami nung store owner na wag mo na nga daw bilhan ng ganito ang bata kung 1-year-old dahil baka nga daw ay matumba lang. Kaya naman ang sabi sa akin ni Milan kapag daw 5-year-old na ang baby Ivan namin ay doon na nga lang daw kami bibili. Kaya naman ay dumiretso na kami sa pagpili nung sasakyan na siyang bibilhin namin kay baby Ivan. Actually guys, yung mga sasakyan na ganito na di remote control ay iba-iba nga yung presyo. Merong nagkakahalaga ng 5,000 rupees hanggang 25,000 rupees pataas. Depende nga kung gaano kalaki yung bibilhin mo at kung anong style. So, ang sabi ni Milan, bibilhin nga namin yung pinakamalaki at yung pwede sa pang rough road. Kasi guys, doon sa lugar kung saan kami nakatira ay medyo lubak-lubak nga yung mga daan. At kung bibili nga kami ng mga lowered na sasakyan ay hindi siya pwede at hindi niya masyadong ma-enjoy. And itong sasakyan na nabili namin para kay baby Ivan guys ay pwede nga daw niya magamit hanggang 9 years old or 10 years old kasi yung capacity ay medyo malaki kumpara sa mga maliliit na ganito. Kaya naman tinanong ako ni Milan kung ano nga ba yung gusto ko. So sabi ko kung meron namang malaki na ay yung malaki na yung bibilin natin at pangmatagalan na. Tapos, kung sakaling mang magkaroon ng problema, ay meron nga din silang mga warranty dito at matagal din nga siya. Kaya naman, ito na yung napili namin ni Milan na bilhin kay Ivan. Chinek na nga ni Milan dito lahat ng mga functions. Kasi guys, meron itong remote control, merong swing mode, meron ding mga music at pwede mo nga ding lagyan ng flash drive. Kaya naman nang ma-check namin na okay na nga to lahat ay pinabalot na nga namin and pinaayos. Dahil nga medyo malaki yung nabili namin ay muntik pa nga hindi magkasya dito. Buti na lang ay nagawan nga nila ng paraan. And habang papauwi nga kami guys ay doon na nga kami na disgrasya. Sabi ko nga sa inyo guys ay nagpunta nga kami sa malaking city, diba? And para nga kami nagpunta ng Manila sa kasagsagan ng traffic. Dahil nga nagkakaroon na nga ng traffic jam guys. And meron nga isang truck na biglang lumusot. So, dahil nga doon ay ang napakahaba talaga ng traffic na nangyari and meron mga bumabang 2 tao na nagmamaneuver. So, meron nga nagsabi sa amin na mag-reverse nga kami dahil siya nga yung nagmamando sa traffic. Tapos, yung truck driver nga guys, without knowing na pinag-reverse kami, ay nag-reverse nga din. Galit na galit yung mga tao doon sa truck driver nga guys kasi parang sobrang gustong-gusto na niyang umalis and nagmamadali. Kaya ayun, nakadisgrasya. Pero meron naman kaming insurance guys and pinabayaan na lang din namin kasi nakakaawa yung driver.